Okay, biyayang gabi po sa ating lahat to 2 days away for Christmas, birthday of our Lord Jesus Christ. Okay, so right now I've got a topic for you. This is something na talagang naniniwala po kung magbibigay ng kamalayan sa atin kung ano po ba yung mangyayari pag naalis na po tayo dito sa lupa. Sapagkat ako ay naniniwala malapit na po ang rapture. Yes, hindi nangyari dun sa mga nakaraang araw, pero hindi nangangahulugan na hindi mangyayari ito. Okay. So ngayon, merong isang event na mangyayari right after that. Ito ay ang paglitaw ng isang tinatawag na man of lawlessness. Ang tawag ng iba, halimaw, the beast. Pero syempre, mas kilala siya sa pangalang the Antichrist. Okay? So, tingnan natin ang mga katangian nito. Sabi ko po kasi kanilang naliligo po kasi ako may mga revelation sa akin habang naliligo kanina. So, meron siyang binanggit doon sa Thessalonians eh. Alam niyo po ba yung verse sa Antichrist? Kung tutuusin, sapat na po yung nakalagay sa Thessalonians. Although marami pong verses, especially sa Daniel 9, no? Especially in 27th verse na nandun siya. Pero itong sinabi ng Thessalonians, masasabi kong nandito niyo ang katangian niya. Tignan po natin mabuti ha. Sabi doon, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. May naniniwala naman po, may isang theory na, di ba, ang Antichrist mababaril o mamamatay siya, then mabubuhay, hindi po ba? May theory na kapag ka daw siya ay nabuhay, si Satanas na yon na parang siya na yung naka-embodied doon sa body na yun, no? Yung spirit na ni Satan. Pero may theory pa rin naman, yung majority pa rin, naniniwala, binabackup siya ni Satan, yung parang tinutulungan siya. So sa akin, whatever, kung ano man doon ang tunay na okay lang sa akin, okay lang kasi ang importante roon, yung katotohanan na taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Kahit saan doon, di ba? Taglay talaga niya. Whether si Satanas pumunta roon o tinulungan siya ni Satanas. Yun po ay walang problema na paniwalaan na taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas sapagkat totoo po. So nakita niyo po ba kung anong klaseng tao itong Antikristong ito? Naniniwala po ang karamihan ng magagaling na theologian, especially si Dr. David Jeremiah. Pag ganito kasi mga eschatology, talagang kay Dr. David Jeremiah ako tumatakbo at meron akong study Bible niya, no? Doon ako kumukuha ng mga insights ko. Tapos yung mga palabas niya sa YouTube, yung mga kanya mga videos, especially yung mga old videos niya um, when he was a little bit younger. At yun, maganda po yung mga niya. Meron din akong kinuha kay Charles Ryrie, ilang views niya regarding the end times. Pareho naman po. Marami akong mga sources dito. So, sabi nila yung Antichrist, ito ang magiging pinakamasamang taong nabuhay. Can you imagine that? Siya ang pinakamasamang taong mabubuhay pa lang. Ibig sabihin, kasi hindi pa siya nalalantad. Amen? At ang good news, makinig po mabuti, siya kailanman ay hindi na natin masasaksihan. Hindi na natin siya makikilala, hindi na natin siya makikita sapagkat tayo ay dadagitin na ng Panginoong Hesus upang hindi dumanas ng kapighatiang walang pangalawa, meaning the tribulation. Aalisin ni Jesus ang church niya para hindi magdanas ng tribulation. Bakit naman pasusuungin ng Panginoong Hesus ang kanyang mga followers o ang kanyang mga anak o kanyang mga believers sa ganung klaseng kahindik-hindik na mga pangyayari? So ang Panginoong Kristo po ay Diyos makapangyarihan sa lahat. Kaya yung pangako niya ng rapture, matutupad po yan. Ito po ay pinahayag niya kay Pablo lamang dahil si Pablo po ay siya po ang apostle ng grace, nangangaral ng biyaya, no? So ayan po ang maganda natin makikita po dito. So ang naniniwala ako kasi bago dumating yung Antichrist, rapture na. Magra-rapture muna. Pero ngayon, ito naman sasabihin ng iba, hindi pala natin naabutan, bakit kailangan natin matutunan tungkol sa Antichrist? Well, practically speaking, technically, para doon sa mga maiiwan, they should know kung sino yung lilitaw na halimaw
after the rapture. Sabagkat tayo wala tayong problema dyan kasi tayo po dadagigin na tayo. Pero yung mga maiiwan, maaring may mag-search sa internet at makapunta po rito sa video natin, mapakinggan niya. Sino ba yung halimaw? Well, bilang nandito pa ngayon tayo sa church age, hindi pa tayo nadadagit, hindi natin kilala yung halimaw. At lalo na hindi natin batid ang pangalan niya. May sabi ng iba, si Macron. Mayroon pa akong natawa si Benjamin Netanyahu raw ang Antikristo. Ano ba yan? Tapos si Prince Charles. Meron pa. May sinasabi, ito, naku po Donald Trump daw. Pambihira naman, oo. Talagang tatawa ako no? Mga bagay na ganyan ewan ko ba. Pero alam niyo po ba, wala sa mga yan ang Antichrist. Sapagkat pag nag-rapture, doon palang lalantad ang Antikristo. So we cannot naming names kung sino-sino yung mga lumalabas na yan. Lahat na lang pinangalanan natin. Kung nakita mong ganito, popular na anong gano'n siya na raw yung Antikristo. Hindi po ganun yun. Hindi po ganun. Hindi po. Ang Antichrist po, lalabas po siya pag tayo po ay nadagit na. Sapagkat yan nakalagay sa Biblia. No? Kasi po nag-vlog po ako ngayon, nakahiga po kasi ako. So medyo dinadapuan na tayo ng antok. Medyo gabi na rin po pala. Bagong ligo kasi ako, hindi ako pwede matulog ng ang aking buhok ay medyo basa. No? Sasakit ang ulo ko pag ganon. So, sana po ba tayo? Ayun, pag nadagit po tayo, doon lilitaw ang Antichrist. Hindi po siya lilitaw prior sa pagdagit sa atin. Hindi na po biblical yon. Hindi mangyayari yon sapagkat hindi biblical yon. Lahat ng nasa Biblia masusunod yung pattern, pagkakasunod-sunod. Okay? So, kung ako po sa inyo, wag na kayong tumutol. Paniwalaan nyo na ira-rapture muna tayo bago lumabas ang Antichrist. Dahil hindi hahayaan ng Panginoong Hesus na sumuong tayo sa tribulation. Matindi ang pahirap at pasakit na gagawin ng Antikristong to doon sa mga tao na maiiwan sa rapture. Kasi alam nyo, ang pinakamasaklap dito yung mga tatanggap sa Panginoong Hesus during the tribulation. Hindi na po yung hindi na pwede yung kailangan talaga dito martyrdom sa kanila. May martyrdom, ibig sabihin kailangan sila magbuwis ng buhay nila, mapugutan sila ng ulo upang makapunta ng langit. Ang hirap ng salvation sa Great Tribulation. Kaya sabi ko nga, habang may panahon pa, at ito naman po, na church age pa rin po tayo ngayon, make a decision to believe in Jesus as your personal Lord and Savior. Tanggapin mo siya sa buhay mo, siya ang bahala sa atin. Yan po talaga ang ng Biblia, no, ng banal na kasulatan. So, doon po tayo. Hindi tayo pwedeng lumihis doon sa ganito, sa ganyan, para lamang, di ba, sa ibang mga doctrines na hindi naman po sinasangay ng banal na kasulatan. Sa banal na kasulatan lang po tayo. Okay? So, mangyayari po lahat ng yan dahil yan po ang sinabi ng banal na kasulatan. Okay po? At ang Antikristo po, hindi natin makikilala. Kung believer ka ni Jesus, hindi mo siya makikilala. Huwag mo nang pangarapin na we're not looking for the Antichrist, but we're looking for Jesus Christ our Lord. God bless.